Okay, diretso na tayo. Ayan, human life timeline. Napakahalaga po nito, no? So, in human life, 3 stages is constant. Okay, birth, the beginning of life. Alright? Growth, the development and maturity of human potential. And death, the entropy and decay. Lahat tayo dadaan dyan. Ipapanganak tayo. Palalakihin tayo ng ating mga magulang. Good or bad. Yan ang magiging pagkatao mo, no? Pero lahat tayo, talagang uuwi sa Panginoon. Sana lang, no? Uuwi sa Panginoon. Okay? Lahat tayo dadaan dyan. Now, ito yung realization na gusto kong makita nyo, no? Based on study, life expectancy in modern times averages at 75 years or 27,375 days only. Makinig kayo maigi, ha? Kung mabubuhay ka ng 75 years, ang equivalent niyan ay 27,375 days. Only. Pagka ginagawan days, parang kumukonti, no? The question is, how do you value your days? Paano mo pinapahalagahan yung bawat araw na dumadaan sa'yo? Naisip niyo po ba yan? Diba? Tuwing gigising ka, anong una mong dinadampot? Kape. Cellphone. Diba? I-check mo agad yung mga messages mo. Computer. TV. Kape, tinapay, palaman. Magluto. Ano yung every day in your life na ginagawa mo? Bawat oras. Lumilipas yung maghapon, ano yung ginagawa mo? How do you value your days? Paano mo pinapahalagaan yung bawat araw mo? Do you perpetually examine your present life? Ito yung nakakatakot. Talaga bang lahat tayo ini-examine natin, no? Yung ating present life? Kasi kung dyan pa lang, hindi ka marunong mag-examine, no, ng buhay mo. Naku po, maraming araw na mawawala sa'yo, sayang. Okay? Diyan pa lang, alam nyo na kung ba't merong yumayaman at hindi. Maraming nagbabago ang buhay at marami ring hindi. Kasi yung mga nagbabago ang buhay, talagang they examine, no, their life. No? Ba't hindi ako nag-i-improve? Bakit mahirap pa rin kami? Hindi pwede to. Kailangan nating mabago ang buhay. Kailangan ko ng opportunity. Yung ganun ba, no? Merong iba tanggap talaga eh. Hindi. Ito na yung buhay natin. Tatay ko mahirap, lolo ko mahirap, ako mahirap din. Namatay ng mahirap tatay ko, ako ganun din. Hindi po. Okay? You need to find the opportunity na pwedeng magbago ng buhay mo. Huwag mong tanggapin na kung pinanganak kang mahirap ay mamamatay kang mahirap. Are you contented with it? Sige nga. Sino sa atin dito yung kontento na? Si Coach Fernan nga, hindi pa kontento eh. Crown Diamond na, ha? Okay? Yung sinasabi sa Bible na be content on what you have, no? Meron ka nun. Wala ka nga eh. Paano ka makukontento? Di ba? So, sino sa atin dito yung kontento na sa buhay? Hindi na kailangan ng live good. Hindi na kailangan ng opportunity. Wala. Lahat tayo kailangan natin. So, how do you perceive your life 20 to 30 years from now? Kikita niyo pagdating another paglipas ng 20 years, 30 years. Okay? Sabi dito, you are fortunate if you are 21 years old. Meron ba ritong 21 years old? Sino? Sige nga, type nyo nga. Sino? Baka may 21 dito. Si Mark Nile, nung nag-start dito, ang edad niya, mga ganun lang 21 eh. O si Ryan Rosales eh. Me is not contented, sabi ni Coach Nathan. Tama. Jericho, 18 years old, Grabe, O si Jericho, halimbawa lang, no? Jericho. Sabi dito, you are fortunate if you are just 21 years old right now. Why? For you still have 19,710 days to fulfill your goals. No? Kung meron kang goal, may 19,710 days ka pa na natitira. Kung 21 years old ka na, etong masakit.
mga nanay, tatay, mga senior. But what if you are already 65 years old? O type nyo, sino yung mga 65 na rito? May nag-type dito, 44 years. Ayun, 44 years ago si Victor. Sabi niya, oh, pasok ka, Kuya Vic. 65 ka na ba? Parang hindi pa naman. So, sabi dito, but what if you are already 65 years old and your timeline left, makinig ka maigi, is only 3,650 days. Grabe, no? Parang nakakakaba eh. Pag 65 ka na, kung mabubuhay ka ng 75 years old, up to 75 years old, buti na lang, may live good product, pwede ka mag 100 years old, your timeline left is only 3,650 days. Ito tanong, at this point, have you already found the meaning of your life? If not, why? Alam nyo ba na hanggang ngayon may mga 65 years old umipila sa MRT, nagtatrabaho pa rin, pumapasok pa rin. Hanggang ngayon, may mga ganon. Naawa nga ako eh. Sabi ko, may mga ganon pala, no? Although hindi na tayo nakapag-MRT ngayon, no? Pero try nyo, mag-MRT. Ang dami po ganyan ng edad, nagtatrabaho pa rin, empleyado pa rin ng buhay. Kitaan ng progress. Para bang ang buhay niya eh, isang kahig, isang tuka. I mean, kailangan mag-work or else walang kakainin ng pamilya. Okay lang na 65 years old ka na kung klaro sa'yo yung direction mo ngayon. Meron ka nang natagpuan na opportunity na ginagawa. Kagaya kayo na nasa Live Good. Pero kung wala po, naku, nakakatakot po. Our life on earth is temporary. Can you please type temporary? So we have to make the most of it. While we are still here, for sooner or later, we will perish. Darating ang time, lahat tayo mawawala sa mundong ito. Kaya dapat alam natin yung value, no, ng bawat araw sa buhay natin. Thank you sa mga nagtatype. Sabi ni Buckminster Fuller, the purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow. May mga tao na pagka namatay, pinag-uusapan pa rin. Hindi nakakalimutan ng kanyang pagkatao kasi meron siyang value, no, na iniwan. Like Jose Rizal. Diba? Ilang taon na si Jose Rizal? Hanggang ngayon, lahat tayo kilala si Jose Rizal. Oh. Pero tanungin mo yung lolo ng lolo mo, ano pangalan? Baka nga tatay, ano na lang eh, yung tatay mo may lolo. Oh, anong pangalan? O kaya yung lolo mo, anong pangalan? Baka yun lang, no? Hindi na natin matandaan, no? Umuwi na. Marami eh, nawala sa mundong ibabaw. Pinag-usapan lang ng 1 linggo, 2 linggo sa funeral. Tapos wala na, hindi na ma-remind, hindi na maalala, hindi na pinag-uusapan. Nakaligtaan na, nakalimutan na. Pero yung mga tao na merong iniwan na value, no, sa kanilang henerasyon, hindi na yan makakalimutan. For example, Manny Pacquiao, di ba? Let's say LeBron James, di ba? Stephen Curry, hindi na makakalimutan yan. Gokong Wei, Lucio Tan, Henry C. Do you think makakalimutan pa yung mga tao na yan? Ayala Sobel, hindi na po eh. So alam nyo, dito sa Live Good, pagka talagang naranasan nyo yung antas, no, ng talagang tugatog ng tagumpay naranasan nyo rito. Isa lang ibig sabihin nun, marami kang natulungan na tao. Alam nyo, mawala ka man sa mundong ibabaw, hindi ka nila makakalimutan. Number 1, ng family mo, ng mga anak mo, ng mga apo mo, at ng mga downlines mo, no? Kasi meron kang na build, no? Or naiwan na legacy. Meron kang iniwang magandang value. Eh, yun nga lang simpleng get tree, help tree.
then repeat. Nagawa natin talaga na tuloy-tuloy. May mga nanganak na diamond, tuloy-tuloy. Kahit tuminto ka na sa Live Good eh. Tapos yung mga apo natin sa Live Good, yan ang ina-apply na system. Hindi ka makakalimutan eh. Kaya kailangan talaga anumang bagay na ginagawa natin, pagbutihan natin. Okay? Huwag kayong papayag na wala kayong maiwan na value sa mga iiwanan nyo. Okay, hanggang dito na lamang po. But please, don't forget to click the notification bell para makareceive po kayo ng notification sa mga susunod kong video. And like, share, and subscribe. So once again, I'm Coach Vernon Santiago. I love Dream Makers Worldwide. Bye-bye!